Magandang umaga po at masaganang bagong taon po sa inyo, Mayor Benji. Good morning, Sir Ted. Good morning, DJ Sasha. At sa ating po mga listeners, magandang umaga po at napakalamig po ngayon dito sa Baguio. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Mayor Benji, magtanong lang muna kami. Diyan ho ba sa Baguio, di ba Lone District po dyan, yung Baguio City? Opo, Lone District po dito. Opo. Diyan ho ba meron pong pamamahagi ng AKAP, AIX at TUPAD? Oo, dito. Matindi po ang pamamahagi po dito. Okay, ito Lahat po yan. Lahat ito meron po sa Baguio. Opo, pero kayo po dyan bilang mayor, wala po kayong papel sa pamamahagi po nito? Pag nakakuha po ako ng pondo sa mga senators, nabibigyan po ako. At yun po, sa TUPAD, DOLE, ang kausap po natin sa AIX at sa AKAP, DSWD. Pero bihira po yan sa amin sa local government. Karamihan po yan nasa mga lawmakers. Okay, so sa mga kongresista po ang kumbaga ang appropriations nito sa district at ang sino ang may say sa inyo po pagkakaalam sa inyo pong lugar, Mayor, kung sino ang dapat tumanggap ng AKAP? Well, siyempre ho, yung mga kapos ng kita, tulad ho ng mga indigents, yung mga vendors na talagang nahihirapan, yung mga OFW na bigla po napauwi dito, dapat po ang mga nakakatanggap. Ganun din po yung sa AIX naman, yung mga talagang indigent, walang hanap buhay, temporarily na layoff, yun po yung mga dapat tumanggap. Yun po ang dapat tumanggap. Pero dito po sa AKAP ngayon, sinasabi po ninyo, yung mga dapat tumanggap, yung mga yung mga kapos ang kita, literally, gaya po ng sino-sino at doon ho ba sa pag-identify dyan sa inyong distrito, maayos po naman, Mayor? Pag dumaan po sa amin sa City Social Welfare, yun po, sigurado po ako na maayos po yun kasi may listahan po sila. Ganon din po yung mga beneficiaries po, both AKAP at AIX, sigurado po ako doon. Kasi hindi po yun na-influence ng politics eh. Basta may natanggap po ako sa mga senator o kaya nakahingi po ako ng konti sa DSWD, talagang social welfare kagad ang gagawa ng listahan. Kasi meron ho, para hindi mo maulit, redundancy, at nakikita ho talaga nila na sino po talaga yung totoong beneficiaries dapat na tatanggap po. Pero sa problema po, pag mga lawmakers ang nagbigay o kaya kongresista, talaga wala kami listahan kasi ayaw nilang i-share sa amin yung listahan. Kaya palamang malaki yung posibilidad na magkaroon ng redundancy. So meaning po kayo kasi meron kayong mga social workers sa city, identified na po ninyo, di ho ba? Yung talagang pati yung 4Ps na mga miyembro, etc. So at least sa inyo may vetting na nangyayari, pero nagkakaroon po ng distribution sarili yung pong kongresista at yung listahan nila, wala na ho kayong access doon at may posibilidad nga ng nagdodoble o kaya po naman hindi talaga karapat-dapat tumanggap yung benepisyaryo? Totoo naman po yun. Totoo ho yun. Malamang ho siguro sa amin pong mga naririnig, ganun din ho yung complaint ng ibang mga local chief executive sa akin na hindi po talaga nila namomonitor kung sino po yung nabibigyan ng mga kanilang mga kongresista. At karamihan ho ng mga nabibigyan ay mga supporters. There was even a time na nag-attend pa nga ho na bigyan ng suporta yung mga media. Kaya mabuti naman maagap naman po yung mga DSWD. Yung DSWD po, ito po yung national agency. At talagang hindi ho nila pinayagan. Kaya ganun basta hindi madiktahan ng DSWD, malaking bagay din po yung nagagawa nila para i-correct po yung sistema. Pero talagang kuminsan lalo-lalo pag during the budget hearing, talaga kuminsan hindi na nakakaimik yung mga DSWD. Tumatahimik na. During the budget hearing season, namimigay po ng AKAP ang ilang kongresista at sa panahong iyon,
wala na pong control ang DSWD? Meron pa rin pong control, Sir Ted. Kaya lang po, pag maski na siguro hindi na sila, pag pinagsabihan sila, nabigyan nyo to, tatahimik na lang sila para hindi yung magkagulo. Kasi alam nyo naman sa budget hearing, bawat national agency, mayroong instruction na, kausapin nyo na yung mga regional directors, kausapin nyo na yung mga congressman dyan para hindi na sila gaano mag-ingay during the committee hearing. Mga ganun ho yung budget hearing. Opo. Kaya kanya-kanya hong punta doon, ma'am, puro ano ba yung tawag nun? Yung pangsariling kahilingan lahat. Ng napapansin ho namin because I was also a regional director at kailangan namin kausapin yung mga regional director. Ganun yung mga RD ho sa iba't ibang ahensya. Na kailangan namin kausapin ahensya ay yung mga kongresista para hindi na nila erase yung mga kanilang mga parochial concern. Alam niyo na, puro parochial concern na. Opo. Mayor, sa inyo po, no, karanasan at kapag idinaan po sa LGU, sa city, itong AKA fund na nanggagaling sa senador o mismo po DSWD, more or less magkano pinakamaliit at pinakamalaki po na cash assistance po ito? Go ahead. Sa AX no, kuminsan, para mas marami mabigyan, 3,000. Kung pwede rin ho umakyat ng 5,000. Kung talaga hong nagkaroon ho ng, let us say, merong predicate na event, katulad ho ng bagyo, sunod-sunod na bagyo at hindi gaanong nakatabas ho, nakapagbenta ho ng mga entrepreneurs natin, yun 5,000. Pero kung kuminsan 3,000 para mas marami yung mabigyan. So, relative po yan depende po yan Kung ano po yung pag-uusap po kayo nung senator para malaman ho kung ano yung pan nila, yung kagustuhan ho nila. Opo, AX po iyon, Mayor, sa AKAP po. Sa AKAP po, talagang sa kongresista ho yan. Hindi pa ako nakatanggap ng AKAP. Ang natanggap ko lang ho sa AKAP, tumulong ho sa akin yung regional director dito ng DSWD kasi nag-request po ako ng pondo para sa aming mga utility workers at sa mga yung mga vendors po na nahirapan ng bagyo. Tumulong po sa akin ng DSWD. At ang gumawa po ng listahan, talagang doon po nag-usap po yung DSWD at aming city social welfare. Opo. So ito... Pero usually mga 5,000 po yan. 5,000 po yung last na naibigay sa akin. Yun po yung natanggap ko na AKA po. Sometime October po yun. Opo. So galing sa AKAP appropriations, yung nakuha po ninyong tulong from DSWD at ang namigay nito DSWD doon sa target beneficiaries po, at least 5,000 po ang pinakamalaki, pinakamaliit. Ayun po, 5,000 pesos po talaga ang naibigay po. Okay. Bawat isang beneficiary. Opo. Opo. Doon sa distribution po, Mayor, paano pong sistema nun? Kasi ako yung nagpapasintabi ho sa mga nakaupo sa pwesto kasi po siguro alam nyo ho naman, di ba, yung mga kanya-kanyang post ng mga billboard, mga mukha ng politiko, yung payout na nakalagay, AKAP ito, etc. Sa inyo po, nung panahon nyo na nakakuha kayo ng pondo sa AKAP, paano pong distribution, Mayor? Well, iipunin ho namin yan, payout po yan, Oo. Darating po ako, at ang sasabihin ko po sa kanila, kanino galing itong pera na to? Siyempre, mag-speculate yung mga tao. Sasabihin nila, Mayor, kay Mayor Magalong, kay ganito, Senator, ganito. Sasabihin ko sa kanila, pwede ho ba kayong tumingin dyan sa kaliwat kanan nyo, sa harapan at sa likod, at sabihin nyo sa kanila, thank you for paying your taxes. Kasi itong pera na to, galing po yan sa mga taxes na binayaran sa atin. Galing po sa atin yan. Yung po sasabihin ko sa kanila, para ma-emphasize po sa kanila na hindi po to pera ng kanino at kanino politiko. Pera po to ng taong bayan. At pagkatapos po during the payout, aalis na po ako. Kaya usually I just stay there for about 2 minutes kasi aalis na po ako. Kasi very efficient naman po ang DSWD at aming city social welfare pagdating sa payout. So hindi na po kailangan magpakita po yung mga politiko. Wala nang role ang politiko dapat dyan ipagbigay. Kaya lang, gustong-gusto nila, nandun sila yung namibigay, tapos magsasalita pa sila, wala ba to? Wala ito sa kabila. Meron ba ito sa kabila? Ito, kabila ang nagbibigay. Parang palalabasin pa nila na
na galing talaga sa kanila, sa bulsa nila. Ewan ko ho ba, bakit ganun na ho nangyari dito sa distribution ng mga ganitong klaseng ayuda. Opo. So dito po sa inyo, Mayor, with all due respect, wala kayong tarpaulin na may mukha kayo doon, pangalan kayo doon during the payout? Ay bawal po rito, Kuya Ed, wala akong epal dito. Bawal po, pati sa mga project po namin, bawal po talaga lahat. At bawal, pinagbabawalan ko yung sarili ko na magbigay ho ng pera. Alam nung nangyari ho nun kasi, nung initial na nagkaroon ho tayo ng ayuda ho nun, nung lalo-lalo ng pandemic, nire-require po kasi ako na magbigay po kasi for documentation. Pero yung first 10 lang ho, pagbigay ko ng first 10, aalis na po ako. Until such time po na naisipan ko na ho na hindi na talaga ako magbibigay. Ayoko na nagbibigay ako. Ganun na ho yun eh. Dapat po talaga ganun kasi wala dapat utang na loob yung mga tumatanggap sa mga politiko. Hindi ko dapat sila nagkakaroon ng utang na loob. Pera ng taong bayan. Opo. Sige po. So, Mayor, yung AIX po, walang problema kasi nabasa rin po natin ang pinaggalingan nito at yung kanyang target beneficiary at mga requirement din po, ano? Oo, kasi nga ito yung mga in crisis na namatayan, pamasahe pa sa probinsya, etc. etc. So, dito po sa AKAP, maganda rin ho ba ang programang ito? Ano ho ba ang inyo pong pananaw po sa pangkalahatang programang ito na AKAP? Well, nung last year po, nagtanong nga ako, ano ba guidelines? Doon sa sasabi nilang kapusakita, pero dapat mayroong specific na guidelines. May mga provision. Nagulat po ako, wala eh. Parang kung ano na lang ang gusto ng politiko, gano'n na lang ako siguro. Kaya nagulat po ako na ngayon, mabuti na lang nagawa nung na paraan na i-hold muna until such time na magkaroon pala ng guidelines. So all the while pala nagdi-distribute ang AKAP na walang guidelines. Kaya nagulat nga po ako eh. Gulat na gulat po talaga ako. Lalo-lalo na ito, nabalitaan ko po itong mga pito-pito natin. Na 7 million na AKAP or AIX, 7 million na AIX, pwede mong ipalit ng AKAP, 7 million na MAIX, 7 million na TUPAD. Every time na mag-join ka ng sortie ni Speaker, provincial sorties nila. Nagulat po kami doon dahil una-una ang mga allegations po yun eh. Only to find out po na na-confirm, kino-confirm po ng mas mga reliable sources po namin. Kaya talaga kong parang wala na bang limit ito. Talaga bang anytime kayang-kaya din ang mag-produce ng pera habang hirap na hirap po tayo nangungutang. Ang dami hong pag nag-uusap po kami ng mga mayors, lalo-lalo na yung mga mayors for good governance. Talagang isa ho yan sa mga centennial po natin. At isa pa rin po yung bakit ayaw i-share sa amin yung data or data ng mga nabigyan ng kabila? Ano ho yun? Sharing of data, kahapon po natanong din namin yung ASEC ng DSWD kasi yun din po ang panawagan nila Cielo Magno et al., no, Mayor, na to be transparent, paano makakakuha ng listahan ng nakatanggap, taga saan, at yung kanyang economic profile at maging yung halaga na natanggap nito. Kayo ho ba dyan sa Baguio, meron ba kayong poder bilang elected local official na humingi nitong datos sa DSWD para din po sa kadahilan ng para meron na kayong record at wala na pong duplication? Kaya nyo ba makahingi ng ganun pong record, Mayor? Sir Ted, I tried to talk to the SWD. I even raised this matter with the secretary of the SWD during one of our engagements with the mayor. At talagang ang in-invoke po nila, ang DSWD po gustong magbigay. Kaya lang ho, meron nung nasasabihan ho sila na violation ng Privacy Act yan. Kaya tatakot naman ho sila. Kaya ayaw ho nilang, hindi ho sila nag-share sa amin ng data. Yun ho talaga yung isa sa mga problema namin. Kaya talagang malaki yung posibilidad na nakatanggap siya doon sa kabila, nakatanggap pa sa amin. Ganun ho yan. Kami nga ho, willing kami i-share yung data namin.
Mayor, sa isa pong isa hong kapulungan ng mga barangay kapitan diyan po sa Cebu ay gumawa na po ng resolusyon at sinasabi nga nila dito sa ombudsman baka pwede itong imbestigahan kasi nalalagay sila sa alanganin dahil may mga barangay nga doon na hindi dinadaan sa kanila at sila ang hinahanapan ng pera ng kanilang constituents. Diyan ho ba sa inyo pong lugar sa Baguio, meron din bang mga ganun po na mga barangay kapitan na maaring, alam nyo na kasi, hindi maitatanggi sa mga politiko rin po, may kanya-kanyang kaalyado po na barangay kapitan eh. Meron din ho bang ganyan sa inyong sitwasyon na ang ilang mga barangay kapitan ay naghumihingi sa inyo o kaya nagtatanong kung bakit si kapitan ganito meron ako wala? Wala naman po. Wala naman po ako naririnig na gano'n na complaint. Dito, ang complaint po dito is pinipilit po sila mag-issue ng certification na indigent. Kaya nagko-complain po sa akin yung mga kapitan, yung ibang kapitan. Bakit sila pinipilit na mag-issue ng certification? Yun din po actually ang issue po nitong dyan sa Daan Bantayan, no? Meron din po nga sinasabi dito na para po yung Certificate of Indigency ang hinihingi sa kanila. Kaya ang ibang nga daw po, hindi agad-agad nagre-release kaya inaaway sila. Ganun po yung nangyayari dito. Complain po sa akin, nilapitan po ako ng mga ibang barangay kapitan po. Okay, so itong Certificate of Indigency ay isa sa mga maari pong hawakan noong tatanggap noong AKAP ng cash assistance na ito. At diyan po sa inyo, may mga kapitan na ayaw mag-release nito kasi nga hindi naman talaga indigent yung tao? Totoo po yan. Sila po nakakailam. Meron po nakakaalam ng talagang economic situation po ng kanilang mga presidente po rito. Isa po yun, yung mga kapitan. Talaga pong may sila, may status sila dyan. Ano po ang inyong dito, kaisipan po at kung mamarapati lang po ng mga proponents nito, pasintabi lang po, ano po ang inyong kaisipan po at suhestyon po dito sa pagpapatupad ng AKAP na ito at ang kanya pong kahalagahan, no? Sa gitna po ng ilang pa mga programa ng gobyerno para po sa pagtulong pinansyal sa mga nangangailangan? Alam niyo po, Sir Ted, diretsuhan na lang po. Sa tingin ko, ito pong AKAP fund na ito, talagang election fund lang po ito. Nakakalungkot isipin nyo, sa ngayon, ang ipinapamigay pa lang nito mga ito may mga pondong AKAP at AX. Sa ngayon, yan pa lang ang pinapamigay nila. Hindi pa nila napapamigay yung kanilang mga ninakaw sa gobyerno. So, yan pa lang binibigay nila. Pera pa lang ng gobyerno. Pinalabas na nilang kanila. So, talagang napakalaki ho ng kanilang election money. Kaya nakakalungkot. Kaya ako naman, tuwa-tuwa naman ako na magkakaroon na ng guidelines yung AKAP na yan. Actually, pati na rin ho yung AX, na-abuso na rin ho yan. Kita naman namin na naramdaman namin. Kami naman po rito sa local government, nakikita naman po namin talaga kung paano po dinidisperse po. Opo, sige po. So, may tanong lang po si Chacha, Mayor, bago po kita babalikan. Oo. Mayor Benji, yung binabanggit nyo po na 7-7 scheme na sinasabi nyo na galing sa isang reliable source, although kanina narinig ko parang napatunayan, ito po bang reliable source sa binabanggit nyo ay mula rin sa Kongreso? Opo, sa Kongreso po yan. Ibig sabihin ho yan, every time na you join a sortie, you get this 777. 7 million po yan na AX o pwede mo ipalit ng AKAP. 7 million na MAIP sa medical assistant. Tapos 7 million na tupad. So that's 21 million. Kung nakadalawang sortie ka, pero ka 42 million. Kung nakatatlo ka, o nakaapat ka, meron kang 84 million. Oo, malaki. Oo, dumami ng dumami. Dumami ng dumami. Kaya sabi ko, minsan may tinanong akong kongresista Sabi ko, Pong, aware ka ba dito sa Juan? Tatanungin lang kita, diretsuhan lang tayo kung 777. Ay, oo. Ngayon dumadami na kasi nalalaman na ng ibang mga kongresista na kaya marami na sumasama sa sortie. So, ibig sabihin ba, kaya pa rin yung 777, 37 o 27 na lang? Hindi, 37 pa rin. Pero nilimit na lang sa 4.
na sortie. Maximum na lang na 4 na sortie. Bukod po dun sa sinabi niya sa inyo at nagtanong kayo kung totoo ba, siya po ba mismo itong reliable source nakatanggap din daw nung sinasabi na ipinamimigay po? Oh yes, oo. Nakatanggap din sila. Nakatanggap din sila. Dahil siyempre, kailangan din nila para meron din sila maibigay sa kanilang mga constituent. Pero nakokonsensya sila. Alam mo, hindi lang isa nakausap ko. Hindi lang isa nakausap ko. May mga congressista na lumalapit sa akin. Ma'am, pipisilin pa yung aking braso at sasabihin sa akin na ituloy mo lang yan, Mayor Benji. Totoo yan. Mayor, dito po sa pagsisiwalat nyo nito, hindi naman po ito unang beses sa sinabi nyo dito sa ating programa. Hindi naman po kayo nakakatanggap ng kahit anong panggigipit sa inyo po mismo? Ay sigurado ako, magkakaroon ako ng yan. Sigurado naman po ako na baka maipit din po ako. Kaya nga sabi ko nga, itong mga allegations na ito coming from reliable sources naman. Mayor, ito ho ngayong sitwasyon ng nabanggit nyo nga po na korupsyon na nangyayari kasi nga sabi ho ninyo hindi pa ho pinamimigay yung mga ninakaw nilang pera. Sa ngayon po gusto ko lang kumustahin ito pong konstruksyon diyan po sa daan papunta po ng Baguio, ito pong paglalagay ng mga nets paligid po ng Quezon Road para po sa maayos na daloy po ng ating mga motorista. So far po, kumusta ang inyo pong report na tinanggap sa inyong mga contact sa DPWH po? Kumusta na po ang project na ito, sir? Well, alam mo, Sir Ted, last year, naglabas sila nag-announce sila na wala nang hininto na lahat ang Rocknetic project. Pero ito nga lang, may ongoing na Rocknetic project ngayon dito sa Manulit, sa Quezon Road. Pero naman, isipin mo, yung bawat square meters niyan is nasa detailed unit price analysis yan, nasa contract. Every square meter ho yan, 25,000 pesos. When in fact, ang talagang cost po niyan is kung dalawang klase ho yan kasi, ito po yung active at yung passive. Yung active po, ito yung rack screen. Yung active po, ito yung merong stud. Ito yung may pahabang pole na itutusok. May stud. Ang cost po niyan, mga 4,300. Pero kung rack screen lang, mga 2,000 to 300 lang. Pero isipin nyo, laki ng 25,000 pesos. So, ibig sabihin niya, sa bawat square meter, ang kinikita nyo, almost mga 15,000 pesos. Grabe ho talaga. Ilang yan? Ilang thousands and thousands of square meters po ang ginawa yan. Nagsibagsakan na nga ho yung ibang rocknetting na ginawa ho rito. Pero walang nag-imbestiga. Nakakalungkot nga ho walang nag-imbestiga, walang nagre-raise ng issue. So, ibig sabihin ho, yung bubagsak, pera ng bayan yun, pero bali wala nagsasalita. Nakakalungkot niya. 25,000 per square meter yung halaga per declare dito po sa contract ng DPWH pero ang actual niyang halaga lamang ay 4,300. Yun po yun. Kung yan, active, yung active na type po yan. Pero yung passive na type, yung rack screen lang na walang stud. Kung yan, mga 2,000 to 300 na. 2,000 to 3,000. According to ng mga civil engineer. Opo. Ito po kasi ay nabanggit ko na kay Secretary Bonoan nung aming mapag-usapan yung Quezon Road sa aming panayam. Na-report nga na ating tinanggap. Nangako naman siya na ito'y aalamin niya. Kayo ho ba, hindi niyo ho nakakaharap dyan minsan sa Baguio si Secretary Bonoan para sabihan sa kanya na mismo suriin niya itong overpriced project na ito? Last year ho, pinuntahan ko siya. I think that was first quarter or second quarter of last year. Nakipag-meet po ako sa kanyang opisina at binanggit ko po yan sa kanya. Tapos, nagkaroon noon, bigla ho siguro mga after a few months, several months, bigla hong nagkaroon ng announcement na wala na hong rock netting na gagawin. Pero during that time na nagkaroon ng announcement, tuloy-tuloy pa rin naman hong rock netting.
Ngayon nga ho, ongoing yung rock netting ho dyan sa Quezon. Saan po nanggagaling ang appropriations nito, Mayor, sa pagkakaalam po ninyo? Yung kanya pong pinanggagalingan na pondo. Kasi nga dati pa ho merong pang proposal nga to rehabilitate the entire Quezon Road. Oo, sa inyo pong impormasyon, saan po galing ang perang ginagasta dyan sa rock netting na yan? Ito po hindi ko na rin po alam eh. Alam mo, dahil sa frustration ko, certain. Ayaw ko na rin kasi mapro-frustrate lang po ako. Kaya siguro kung ano to, nasa gaan na rin siguro po ito ng DPWA. O kaya sa mga savings nila. Pero ang nag-approve naman po ng mga projects, certain, diretsuhan na lang po tayo. Sino ba namimili ng mga district engineer at mga regional director ng DPWA? Siguro kayo mismo nakakausap niyo yung mga ibang mga governors at mayors. Sino talaga namimili po dyan? Hindi naman ho yung secretary ng DPWA na namimili dyan. Kaya sino kasabwat niyan? Sino nag-a-approve ng mga project? Ako mismo nakita ko. Ako, testigo ako mismo, personal knowledge ko, nakita ko nilalabas yung project ng DPWH tapos nag-a-approve. Politiko nag-a-approve. Gulat nga ako, bakit sila nag-a-approve? Alam ko, di ba? Trabaho nila gumawa ng batas. Bakit sila nag-a-approve? Bakit humihingi ng approval yung district engineer doon sa Congress? Minsan po ako nagawi dyan at meron akong nakausap na ang sabi po sa akin, hindi na nga daw masikmura yung laki ng komisyonan sa ganyang infra project. Yung iba ho naman din dahil tukoy nila itong ang politiko na nasa likod nito. Ito bang report na ito na tanggap na po ninyo na mismo yung mga kontratista ho naman din, siyempre kita rin sila pero yung iba ho, ang reklamo nga sobra naman daw pong garapal. Alam niyo, Sir Ted, gumawa na po ako ng based doon sa mga binanggit ko sa mga competition, mga contractors po sa akin. Gumawa nga ako ng computation. Actually, yung mga numbers po doon sa nilagay ko doon, galing po sa kanila. Tapos po, ang paborito kasi nila na talagang malaki ang kita. Kasi ho, kung sa mga road construction, sa mga road pavement, except for asphalt overlay. Kung gagawa ho ng kalsada, mga bridges, o kaya vertical, talaga ho pa yan. Talaga ho, siguro 12%. Ganun lang ho yan. Mga 15%, 18%. Ganun lang ho kukunin yan. Pero kung yung mga projects ho like rock netting, asphalt overlay, road opening, kasi yung road opening, magtatanggal ka ng bundok dyan Magbabawas ka sa bundok, tapos palalabasin mo na, let us say, 10,000 square meters lang. Sa technical study, palalabasin naman nilang 100,000 square cubic meters na lupa ang tinanggal dahil sino magsusukat yan? Dito ho ba? Sila rin lang naman na magsusukat yan. Gagawa naman, mag-aabot lang naman sila under the table na di lusot na uli yan. Asphalt overlay, let us say 5 mm o 4 mm dapat. Pero ilang beses dapat nilang titisin gagawin nila. Isun lang siguro ng ilang beses lang. Kaya ang bilis dito nga sa Pangli, ang bilis matanggal yung mga asphalt overlay rito pag binagyo. Sunod-sunod na bagay, tanggal na naman yung isang kalsada na naman namin dito. Ubus na naman yung asphalt overlay na nilagay nila. Yung cat's eye. Alam niyo ba yung kung magkano isang peraso niya? Magkano? 11,720 yung cat's eye? pesos yung bawat peraso niya. Magkano? 11,720. 11,700. Detailed unit price analysis. Nasa detailed unit price analysis po yan. 11,720. Ang isang cat's eye? Opo, isang cat's eye ho yan. Ang isang piraso ho niyan, actual cost ho yan. Kami po na humingi po ng quotation ho sa legitimate supplier din ho ng DPW. Ang binigay ho sa amin is 1,800. Wow. 1,350 na yung per piece plus 200 na installation plus 246
pesos na tax. That's about 1,800. So bawat piraso, ang markup is 9,900. Paano yung railings sa mga yung barandilya, sa mga kurbada? Ayun po yun, Sir Ted. Alam niyo, kung may sana ako, nag-Zoom meeting na lang tayo para maipakita ko sa inyo. No? Yan po yan sa kurbada. Tama ho yung sinabi niyo, Sir Ted, kurbada. Bakit ho, pumunta ho kayo rito sa Marcos Highway. Pati ho, diretsong kalsada, nilagyan ho nila. Alam niyo ho ba kung magkano po yung ang presyo ho niyan? Sa detailed unit price analysis, it's 121,330 pesos per meter. Per meter? Per meter po yan. Per meter po yan. So kumontak po kami sa isang Chinese supplier at nag-research din po kami sa internet. Alam niyo ba kung magkano presyo niyan? $255 per meter. O sabihin na lang ho natin, para mas madali ho yung computation, $300 na lang. Tapos freight and tax at na. Sabihin na lang natin, 20,000 pesos. So isipin nyo, per square meter, 100,000. per square meter, 100,000. Inoperan nga ho niyan ako. Inoperan po ako ng mga supplier niyan. Sinabi sa akin, Mayor, 40-60 tayo rito pag ikaw po. 40-60. Pero kung nakakuha tayo ng pondo sa taas, 6% ka lang. Sabi siya. Mayor, ito ho ba yung may mga gulong? Oo, yung mga yung rollers. Yung rollers, yes. O, yung may mga gulong na kulay orange, no? Na papanik sa Marcos Highway. So, 100,000 per meter ang patong. Oo, per meter. Kaya ginawa ko nila per meter. Kaya nga ho, per meter yun. Kaya ho, hundreds and hundreds of kilometers po yung ginawa. Kaya ho talaga isipin nyo na lang kung gano'ng kalaki ho talaga ang kinita ko. Yung 60-40 po na offer sa inyo ng contractor, ano po yun? 60 sa kanila o 60 ikaw? Ang offer ho, kung local government ang magpopondo, it's 60-40, 40% sa akin at 60% sa kanila. So, ang sabi ko nga sa kanila, bawal yan dito Sabi ko, so ibababa nyo yung presyo. So, ibababa nyo yung presyo, sabi ko sa kanila. So, ibababa nyo ng around 70,000 pesos. Ay, sir, hindi po namin pwedeng gawin yan. Bakit hindi nyo pwedeng gawin? Sir, established cost na po yan. May detailed unit price analysis. Hindi ka pa pwedeng lumihis doon. Oo. Sabi ko, bawal yan dito. Sir, bakit ganito na lang, sir? Sabi niya, yung share mo, gawin mo na lang natin na project uli. Sabi sa akin. Ganito na lang, sir. Sabi pa, pinagdag uli nila. Actually, sir, pwede pa namin ibaba ng 100,000. Pero 60-40 pa rin tayo. Sabi hindi sa akin, 60-40 pa rin tayo. Sabi ko, ano mangyayari doon sa 21,000? Sir, para sa iyo lang yun. Solong-solo mo yung 21,000. It's yung 40,000 mo pa, sir. 100,000 na lang, 40-60. Pwede natin gamitin sa project para meron ka, sir, para sa election. Yan ho bang paglapit sa inyo? Kasi, klaro ko lang, hindi ho ba ito pong uri ng overpricing nito pong mga construction projects na ito under DPWH? Nangyari na po ito during the term of President Digong, di ba? All the way, carry over lang ngayon? Oo, meron na po, alam po, meron na po nangyari dyan. Meron na po, kasi ang Baguio City po, ang unang-unang inoferan po yan ng isang Korean firm. Kaya nga ho, nagkaroon kami ng proof of concept dito sa Baguio Dati ho, nilagay nila doon sa papuntang PMA. Pinalipat ko po, nilagay ko sa Marcos Highway. Wala po kami binayaran doon. Nilagay ko po doon sa yung pag umakyat ko kayo sa Baguio sa Marcos Highway, malapit po doon sa building. Yan po sa Marcos Highway. Doon po namin nilagay At magmula po noon, doon ako, nagtayuan na. Marami nang naglagayan na. Opo. Nagulat pa nga ako dahil kung nakita niyo ho yung San Pascual Asin, napakarami ho. Yung San Pascual Asin Road, yung alternate road ho, ay matindi po doon. Ang dami yung nilagay doon. Sa Marcos Highway, pati diretso po kalsada nilagyan.
Opo, opo. Sige po, Mayor. So, kaya nga po, carry over po ito ngayon. Ito po nag-aalok sa inyo during this present dispensation na. Opo, dito na po ngayon. Dito na po. Opo. Dumating po sila rito sa September. September. Oo. Opo. Sige. So, Mayor, ano po ang cure dito? Bagamat ako po nararamdaman ko rin po ang pagod ninyo dito, no? And some people are really becoming so not only basically cynical but helpless and hopeless. Paano kaya ito, Mayor? Can you inspire us? Mayor, nakakapagod na po ito, Mayor. Ano pong inyong masasabi po sa amin? Alam niyo, Sir Ted, talagang nakakapagod ho. Talaga ho, kung sino yung nagsasalita, kami po ang palalabasin ng korap po kami. Ay dito nga ako sa Baguio, halos sabihin na lang ko na pag-aari ko na lahat ng mga buildings dito at lahat ng negosyo rito sa Baguio. Lahat ng lupain ho rito sa Baguio, halos sabihin na lang na pag-aari ko na ito lahat. Ganun ho, katindi yung paninira ho sa akin dito. Grabe nga ho kasi nungalingan na nangyayari. Nakakalupot ho talaga, pati ho yung family ko affected. Bakit pa rin ho, bago palalabasin pa na prostitute yung dalawang anak ko na babae. Tapos drug addict pa yung mga apo. Ganun ho talaga yung paninira. Nakakalupot talaga. Pero hindi. Kailangan talaga mag-ingay ho tayo. We have to speak up, speak out. Kailangan ho talaga magsalita tayo. Kailangan, alam mo, Sir Ted, we really need to, band together, show solidarity against corruption. Kailangan nung makreate natin yung critical mass. Hindi naman, wala naman ho tayong intention na palitan yung gobyerno, patalsikin yung ating presidente. Hindi naman ho yun eh. In fact, tinutulungan nga ho natin siya rito. Pero it's about time ho na buksan na ho nila kanilang mga mata. At third-party audit. Siyempre, maraming kaso rin ho sigurong ginagawa itong mga COA. Pero itong mga special cases ho nato siguro, kumuha na ng mga SGB. Kumuha na, ang dami naman ho tayong mga third-party na mga audit na companies, so, like SGB. Pwede sila makakaalam talaga kung paano grabe talaga katindi na ho ang korupsyon na nangyayari dito. Kasi kung hindi tayo ihinto rito, Sir Ted, ako, Diyos ko, palibog na ho tayo. Isipin nyo, yung babayaran ho natin ngayong taon na to, na from BIGAA, 877 billion ang ipabayad lang natin sa debt interest. Taon-taon no, nagdagdag ho tayo. This year, projected na utang ho natin is 17.38 billion pesos. Habang ng 2016, ang utang na ho natin 5.9 trillion pesos, accumulated for more than 40 years. In just a matter of 9 years, times 3 kagad yung 5.9 trillion. 17.38 na ang projection ngayon. Itong taon na. Patataas pa ho yan. I believe, baka umabot pa ho yan ng 18 billion, 18 trillion. Sige po. Mayor, salamat po ng marami. Kinakapos lang po din tayo sa oras pero hindi pa ho tayo tapos. Sabi nga po ninyo, no, kayo pinananawagan na kung maaari nga ay magkaisa po, hindi naman